Ang misyon dito ay nagsimula noong April 2021. Kami ay naghanap ng lugar kung saan kami pwedeng makapagsimula ng gawain ng Panginoon. 4 na buwan kaming lumilibot at nananalangin sa Diyos at noong September 24, ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon kami ng isang Bible study sa lugar naman ng San Simon. Nakakilala din kami ng mga tao sa lugar ng San Luis kaya ito din ang nagisimula ng isang Bible study doon. Ang gawain na ito ay naibahagi ko sa aming simbahan dito sa Mountain View. Nalaman ito ng isang miyembro dahil siya din ay taga San Simon at nakiusap siya sa akin na makapagsimula din ng Bible study sa kanilang lugar. Ito ay malaking kagalakan sa amin. Kaya ang Diyos ang gumawa ulit ng paraan para makapagbukas ulit ng mga gawain dito. Kami ay nagkaroon dito ng Family Day at Christmas Fellowship sa kanilang tahanan. Ang lugar na ito ay kulang sa 40 kilometers mula sa aming lugar. Pero para sa mga kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos, kailangan natin gawin lahat. Noong January 31, 2022, kaming dalawa ni Pastor Reden de Luna ay na-send out ng Mountain View Bible Baptist Church. At noong March 7, kami ay nagsimulang lumipat sa aming mission field. Pagkatapos namin lumipat, ay sinimulan namin kaagad magkaroon ng outreaches, extension classes, Bible studies, at ang aming mga services ay mismo sa kanilang bahay dahil wala pa kaming lugar para makapagtipon para sa kanilang lahat. Salamat sa Diyos dahil kahit wala kaming lugar, ay binigyan niya kami ng mga tao na handang maturuan ng salita ng Diyos. Kaya nagsimula kami magkaroon ng iba't ibang mga events tulad ng Mother's Day, Father's Day, at Youth Day. Purihin ng Diyos dahil may mga tao na nababahaginan ng Ebanghelyo. Ang ating Diyos ay talagang napakamakapangyarihan dahil binigyan niya kami kagad ng 10 na ating mga kapatid na handang magpabaptize. Ito ang aming unang baptism service. Pagkatapos ng ilang buwan, ay 2 pang mga kabataan ang sumunod sa tubig ng bautismo. Purihin ang ating Panginoon. Habang kami naman ay nagpapatuloy sa paglago at paglingkod sa Panginoon, kami nananalangin na bigyan din kami ng Diyos ng lugar kung saan kami pwede makapagsimula ng aming gawain. At noong October 2, ang Diyos ay sumagot sa aming mga panalangin at ito ang mga resulta ng mga panalangin namin. Pagkatapos ng 2 buwan ay Pasko na. Kaya nagkaroon kami ng Christmas party. Napakagaling talaga ng ating Diyos dahil umabot kami ng 90 plus sa aming attendance at napakadaming nakapakinig ng Ebanghelyo dahil dito. Ang simula ng bagong taon ay simula din ng aming pagpapala dahil 5 sa mga kapatid dito ay sumunod ulit sa tubig ng bautismo. Itong taon din ng 2023 ay sinimulan din namin ang aming First Young People's Fellowship, First Soul Winning and Outreach, at First Couples Night. Gumawa din ng paraan ng Diyos para mga ibang kabataan dito sa aming lugar ay madala rin sa aming bahay-sambahan. Ngayong taon din ng 2023, sinimulan din namin magkaroon ng First Faith Promise Commitment Sunday na kung saan kami ay magsusuporta ng isang local pastor at 2 foreign missionary. Nagkaroon din kami ng Mother's Day celebration at niyayaan kami ng Diyos ng 20 na mga bisita at ito lahat ay mga nanay at sila ay nakapakinig din ng salita ng Diyos. Mula noong sumama ang aming mga young people sa extension classes, nagkaroon kami ng extension class teaching training at tinuruan sila kung paano tumayo at magturo sa harapan para sila din ay lalong magamit ng Diyos. Ang aming celebration ng Father's Day nakakatuwa din dahil may mga tatay kami na-invite at ito ang kanilang unang beses na makapunta sa aming lugar. Sila din ay nabahagi na ng Ebanghelyo. Napakagaling talaga ng ating Diyos. Noong July 2023, sinamahan namin ang mga kabataan dahil meron silang youth camp sa Baguio. At blessing naman dahil meron kaming 7 young people na nag-surrender ng buhay sa Diyos. Sabay ng mga panahong yun, ang Pilipinas ay nagkaroon ng super typhoon. Tumagal ito ng 2 linggo at ito ang naging dahilan kaya ang aming lugar ay binaha at madami mga gamit ang nasira. Dahil wala kaming lugar na mapagtitipunan, kinausap ko ang aming mga miyembro na dapat ang araw ng linggo ay araw ng Diyos at tayo ay magsasamba sa Kanya. Salamat sa kanilang lahat na nagbukas ng kanilang tahanan at nagpakita ng katapatan sa Diyos na kahit anong pagsubok ay handa ang lahat na paglingkuran si Kristo.
kami ay binaha, ang gawain ng Diyos ay dapat laging nagpapatuloy. Kaya meron kaming mini Bible College at tinawag namin tong Wednesday Vacation Bible School. Pinagpatuloy din namin ang aming event katulad ng Youth Day and Graduation Sunday. Meron kami mga young people na in-invite at maraming nakapakinig ng salita ng Panginoon. Totoo talaga na ang ating Diyos ay punong-puno ng biyaya at awa sa ating lahat. Salamat sa mga panalangin ng bawat isa at mga iba't ibang simbahan. Naging dahilan nito na kami ay nakahanap kaagad ng bagong lugar na pagtitipunan. Salamat din sa mga miyembro at mga iba't ibang tao na tumulong sa amin para maihanda ang aming bagong bahay-sambahan. Talagang napakadakila ng ating Diyos dahil binigyan niya kami ng bagong lugar kung saan kami ulit ay sama-sama maglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ito rin ang magiging dahilan para mga ibang tao sa paligid namin ay makakilala sila kay Kristo bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas. In the darkness, in the wilderness, many hopeless souls are lost. But there's a beacon to guide the wandering. It is the power of the cross. We'll hold up the light. We won't be ashamed to go and tell the world that Jesus saves. We'll proclaim the truth as long as there is time. We'll hold up the light. Let it brightly shine. Through the years we see the lives that He's redeemed. As the message was made known, so we'll keep sharing Christ, no matter what the price.